Ang kwentong ito ay ibinahagi lang ng ating sender. Itago na lang natin sa pangalang Abraham. Ang mga pangyari ay hinaluan ng katang-isip upang madetalye ng maayos ang kwento. Anumang pagkakahalintulad sa ibang obra, pangalan at lugar ay hindi sinasadya. Matagal nang kilala sa ating kasaysayan ang mga pari na mayroong kakayahan na magpagaling ng mga pinsala, sakit at mga kakaibang sanhi ng karamdaman na hindi malunasan sa ospital. Katulad sila ng mga sinaunang ninuno natin na tinatawag na faith healer, babaylan, nagmemedisina, magtatawas at albularyo. Sila ang mga taong may kakaibang kapangyarihan at nagsasagawa ng orasyon para gamutin ang kanilang mga pasyente. Magandang araw po sa inyo, Kuya Sid, at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin na lang po ninyo akong Abraham. Kasalukuyan pong naninirahan sa isang pook sa Maguindanao. Dati po akong napinsala ng hindi pangkaraniwang sakit at mga hindi may paliwanag na karamdaman na bigla na lang lumitaw sa balat ko. Isang sakit sa balat na nagsanhi ng matagalang gamutan at matinding pagpapahirap sa katawan ko. Hirap na hirap akong matulog gabi-gabi. Araw-araw rin napuyat dahil sa biglaang pagputok ng mga bukod ko sa katawan na animo ay isang pinipisa tuwing hating gabi. Para akong buhay na bangkay dahil sa itsura kong inaagnas. Hindi ko po alam ang dahilan ng pagkakaroon ko ng kapansanan. Wala po akong natatandaan na naging kagalit para ipakulong ako at umabot sa ganun ang naging kalagayan ko. Nako, Abraham, isipin mong mabuti kung sino ang mga naging kagalit mo. Alalahanin mo ng maigi ang mga nagawa mo noong araw bago ka magkasakit at kung bakit umabot sa ganyan ang kalagayan mo. Galit na galit sa akin si Hardelia. Nauubos na kasi sa akin ang mga perang nalikom namin para sa magiging anak namin pagdating ng panahon. Ilang beses na kasi akong nagpabalik-balik sa ospital at tila ba ay wala silang makuhang agarang paliwanag. Sa palagay ko, isa itong sac-like closed capsule packet o CIS ng mga membranous tissues na naglalaman ng masangsang na hangin, mabahong likido at iba pa. Ang wika ng doktor at sinuri ang hawak na papel na may record ng dugo ko. Alam kong hindi siya sigurado sa mga sinasabi niya dahil naiilang siya sa katangian ng karamdaman ko. Tila ba ngayon lang sila nakaengkwentro ng kagaya ko na may hindi may paliwanag na sakit sa balat. Sa tingin ko po, malala na ang mga pinsala sa balat nyo. Dapat na po siguro kayong lumipat sa ibang pagamutan. Dagdag pa ng doktor. Mayroon na iba't ibang uri ng mga bukol sa katawan ng tao na maaaring tumubo sa ilalim ng balat o kahit saan sa katawan ng pasyente na nakamamatay ang dulot. Ani pa niya, karamihan raw sa mga bukol sa aking katawan ay hindi daw cancerous o nakamamatay. Kaya hindi ako nabahala. Ngunit paghihirap naman ang naranasan ko araw-araw. Isang araw, pasado 11:00 ng hating gabi, noong pumutok ang mga bukol ko sa katawan, umalingaw-ngaw ang nakakasulasok na amoy, dahilan para maduwal si Hardelia at mapatakbo palabas ng bahay. Wala akong nararamdamang kirot. Pakiramdam ko nung oras na iyon, nangangati lang ang balat ko. Subalit laking takot ko na lang nang biglang magdugo ang mga pumuputok na bukol at sumabay sa sumisirit na dugo ang mga pakislot-kislot na mga puting uod. Napasigaw ako ng malakas na may sumama sa dugo ko na maliit na bato na akala ko ay namumuong dugo. Takot na takot ako kaya napatakbo rin ako palabas ng bahay. Pagdating ko sa posohan, agad akong binuhusan herdelya ng tubig. Abraham, ano ba talaga nangyayari sa iyo?
Pinarurusahan ka ba ng Diyos? At isa pa, napakabaho mo. Hindi ako nakasagot. Bigla na lang akong nahimasmasan nang mabasa ako ni Hardelia ng tubig poso. Nagkaroon ako ng kakaibang pangitain mula sa refleksyon ko sa tubig na naging dahilan kung bakit ako nakatulala ng maraming sandali. Abraham! 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 Ano ba ang nangyayari sa iyo? Dinig kong sigaw ni Hardelia. Kasunod ang paglaho ng matandang nakaitim mula sa refleksyon ko sa tubig. Ang mabuti pa, lumapit na tayo sa mga manggagamot, albularyo o pari. Natatakot na ako, Abraham. Natatakot na ako. Naiiyak na napaluhod si Hardelia sa harapan ko. Katakataka rin na panandali ang naglaho ang mga bukol ko sa katawan. Nilapitan ko na parang walang nangyari ang asawa ko at tila ay nagulat siya nang makita sa unang pagkakataon na naglaho ang ilang bukol sa mukha ko. Tayo na, Hardelia. Gusto ko nang wakasan ng sakit na ito. Gusto kong malaman ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Hindi na ako nagpalit ng damit at agad na tinungo ang parke kung nasaan ang motor ko. Wala akong sinay na sandali. Wala na akong pakialam sa mabahong amoy ko kahit na dumudugo-dugo pa ang mga bukol sa aking katawan. Hindi ko naman ramdam ang sakit. Subalit natatakot ako dahil dugo at bato ang nasa loob ng aking mga bukol. Abraham, ano nangyayari sa mukha mo? Bakit napupunit ang balat mo? Sigaw ni Hardelia at biglang naluha. Nang makarating kami sa lugar na magtatawas, dali-dali kaming tumakbo patungo sa nakita naming bahay. May nakatira daw na matanda sa lugar na iyon at pinaniniwalaang kaya magtaboy ng kahit na anong pasanin. Makulimlim ang lugar na iyon. Napaliligiran ng mga puno at hindi na sisilayan ng buwan ang kinatitirikan ng bahay. Nasa dulo kasi ng kapuluan ng lugar namin ang bahay na magtatawas. Bibihira lang ang mga napapadaan sa lugar. Bukod sa malayo, kinatatakutan rin ito ng mga tiga-baryo. Tao po! Tao po! May tao po ba sa loob? Sigaw ni Hardelia nang makarinig kami ng nakakatakot na huni ng isang mabangis na nilalang sa paligid. Maya-maya pa, may matulin na nilalang na bigla na lang dumaan mula sa likuran namin. Ano yun, Abraham? Napansin mo ba yun? Parang may dumaan. Natatakot at nababahalang tanong ni Hardelia sa akin nang biglang bumukas ang kaninang kinakatok niyang pintuan. Umasok na kayo sa loob! Bilis! Nasa paligid lang ang aswang! Sigaw ng matandang lalaking nakasuot ng mga itim na kwintas. Hinablot niya papasok si Hardelia, habang ako naman ay nagpapanik na tumakbo papasok sa kanyang bahay. Matandang magtatawas nga ang naninirahan sa lugar na yon. Tama ang mga sabi-sabi ng mga kalapitbahay namin na may mahusay na magtatawas sa lugar namin sa dulo ng kapuluan. Nakakatakot man ang bahay ng matanda. Tiyak ko namang ligtas kami sa kapahamakan ng asawa ko. Umasa rin akong masasagot na ang mga tanong ko kung paano ako nagkaroon ng ganitong pasanin. Inisip kong pagkakataon na para mawakasan ang nararamdaman kong kirot sanhi ng mga bukol na patuloy na tumutubo sa balat ko. Ano po ang may paglilingkod ko? Sa susunod, huwag po kayong magpupunta rito ng ganitong oras. Delikado ang lugar na ito. Napakaraming aswang rito. May mga elemento at mababangis na nilalang na maaaring tumapos sa inyong mga buhay pag nagkataon. Agad kong hinubad ang damit ko na mantsado pa ng dugo. Pakiusap, tulungan po ninyo ako, Manong. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Gabi-gabi na lang akong nakakaranas ng paghihirap. Pasan ang ganitong sakit?
Dinuraan ng matanda ang kamay niya at ipinahid sa mga bukol ko ang kanyang laway. Kasunod ang pagbulong niya sa hangin ng isang wika. Nakakatakot na salita, subalit hindi ko maintindihan. Maya-maya pa, kinuha niya ang bumbulang langis na kung titignan ay isang lana na yari sa likido na makukuha sa mga hayop. Ipinahid niya yon sa likod ko, sanhi ng pagsigaw ko ng malakas. Nakaramdam ako ng kakaibang init. Pakiramdam ko pinipiga ako ng matanda sa sakit. Lunukin mo ang halamang gubat na ito at inuman mo ng tubig. Anya sa akin at inibot ang nangingitim na halamang gamot. Isang dahon na amoy herbal. May nakita rin akong parang maliit na bato na nakakubli sa dahon. Dahil sa kagustuhan ko gumaling at matapos ang paghihirap ko, sanhi ng misteryosong bukol. Hindi ko na tinanong pa kung ano ang nakasingit na maliit na bato sa dahon. Kinain ko agad ang medisinang inabot niya sa akin. Nilunok at ininuman ko ng tubig. Humiga ka! Saad ng matanda at pinaikutan ako ng kandila. Maya-maya pa nagsimula na siyang magdasal. May mga binigas siyang lingwahe na hindi ko maintindihan. Hawak niya ang itim na aklat na paulit-ulit niyang ipinatong sa katawan ko. Ilang saglit pa, natulala bigla ang asawa ko. Parang hindi siya makakilos habang nakikita akong dinadasalan ng matanda. Aray, sandali lang po, tatang. Masakit po ang mga sugat ko. Bigla akong reklamo nang makarandam ako ng kakaiba. Habang minamasahe niya ang katawan ko, parang may ipinasok siya ng maliit na buhay na bagay sa likod ko. Ramdam ko kasi ang mga kumikislot-kislot at pagkagat ng langgam sa mga bukol ko. Hindi ako pinakinggan ng matanda. Sinamantala niya ang nanghihina kong katawan para maipasok ang mga hindi ko nakikitang bagay mula sa mga bukol sa likuran hanggang makaramdam ako ng panghihilo. Pinatiyaya ko ng matanda. Hilong-hilo ko ng mga oras na iyon at tila sinaksakan ng droga. Parang maghingalo sa harap niya. Hindi ako makakilos na mabuti. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata ko. Makita ang itsura ng matanda. Nakakatakot siya habang nakangiti sa harap ko. Hawak niya ang pugot na ulo ng itim na kambing. Ipinaligo niya sa mukha ko ang mainit-init na dugo ng kambing hanggang maparalisado ang katawan ko. Tuluyan nang nawala ang pakiramdam ko. Hilong-hilo ko habang natatanaw ang matanda na hinahati sa gitna ang tiyan ko at doon ipinasok ang puso ng itim na kambing. Dahil sa sobra-sobrang pag-iisip ko, takot, pagkahilo, unti-unti akong nawala ng malay. Kinabukasan, Abraham, gumising ka. iniunat ko ang mga kamay ko na parang napahimbing ang tulog kinagabihan. Abraham, mahal, magaling ka na. Dinig ko ang natutuwang tono ni Hardelia habang nakahawak sa aking dibdib. Unti-unti kong dinilat ang mga mata ko. Nakasisilaw ang bungad sa akin ng umaga. Napakagaan ang pakiramdam ko at natutuwang napabangon. Makita ang sarili na wala ng pantal-pantal at mga bukol sa katawan. Sa akin na ang mga nakuha kong likido sa pasyente. Hindi ako tumatanggap ng bayad. Iwanan niyo ako ng bagay na galing sa lalaking yan at maaari na kayong umalis. Iniabot ni Hardelia sa nakayokong matanda ang pinunas niyang panyo sa akin. Agad naman yung kinuha ng matanda. Saka ko siya nahuling gumisi. Ganun pa man, iniabot ko pa rin ang bayad ng pera sa matanda. Ipinatong ko sa unan dahil ayaw niyang tanggapin. At nang makalagpas kami sa pintuan, palabas ng bahay niya, ininuha niya kami makarating sa bakuran at inihagis ang mga binayad kong barya sa paligid. Pinunit ang perang papel saka siya yumuko pabalik sa kanyang bahay. Sige na, umalis na kayo rito.
Tanghaling tapat na nang makauwi kami ni Hardelia sa bahay. Napakasigla ko at natutuwang bumalik sa pag-aalaga ng manok. Gulat na gulat ang mga nakakita sa akin. May mga nasuka at meron ding natawa. Hindi ko alam kung bakit. Ang mahalaga, masigla na ako uli at wala na ang pinapasan kong mga bukol. Kinagabihan, nagpahid ako ng langis sa katawan ko na galing sa matandang lalaki. Agad akong nakaramdam ng antok tuwing naamoy ko ang herbal na langis. Napakabango kasi at sakto dahil sa malamig sa katawan. Mga kapitbahay, tulungan ninyo ako. Binulabog ako ng malakas sa sigaw ng babae. Pasado 1:00 ng madaling araw na magsisigaw sa tapat namin ang babae. Laking gulat ko lang nang mamulot ako sa labas ng bahay na naliligo ng dugo. Dahil sa pagkailang, mabilis akong pumasok sa bahay at naghugas. Hindi ko maintindihan ng lahat. Gulong-gulo ko habang pinagmamasdan ng sarili ko sa salamin. Maya-maya lang, napasigaw ulit ang kaninang babae. Nagmadali ako sa pagbibihis at nagling lumabas ng bahay. Naabutan ko na lang na wala ng buhay ang babae sa harap ng aming bahay. Nagpanik ang mga tao sa paligid ng aming bahay. Nag-alala ako dahil baka ako ang mapagbintangan. Dahil sa takot, pumasok ako sa bahay at tinungo ang silid namin ni Hardelia. Hardelia, buksan mo ang pinto. Hardelia! At nilakasan ko pa ang pagkatok. Hardelia, ano ba? Buksan mo ang pintuan. Dahil sa pag-aalala, sinira ko ang seradura at sinipa ang pinto. Bigla na lang nanghina ang mga tuhod ko nang bumungad sa harapan ko ang wala ng malay na si Hardelia. Hati ang tiyan niya at parang hinukay na mambangis na hayop. Namayat siya at parang hinukay sa lupa ang itsura. Hardelia! Mahal! Sino may gawa sa iyo nito? Mangula kayong puso. Anong ginawa niyo sa asawa ko? Ibalik ninyo si Hardelia! Sigaw ako ng sigaw sa loob ng aming bahay. Halos magwala ako. Ilang saglit pa, pinasok ng mga taong bahay namin at sinubukan akong pakalmahin. Makalipas ang 3 araw, kasalukuyang nakaburol si Hardelia. Unti-unti akong nagising sa katotohanan. Sigurado ako may kinalaman ng langis na ipinahid ko sa katawan ko noong gabing iyon. Tiyak ko na may kinalaman rin ang matandang magtatawas sa pagkamatay ni Hardelia. At kung hindi ako nagkakamali, ako ang ginamit na magtatawas para paslangin ang asawa ko. Madaling araw nang maglakad-lakad ako sa labas. Bigla ko na lang nabalik tanaw ang gabing may sinilid na bagay ang magtatawas sa aking likuran. Siguro ay katotohanan at hindi pangitain ang mga nangyari noong gabi na iyon. Kaya galit akong bumalik sa kagubatan kung saan nakatira ang magtatawas. Hindi. Imposible. Nandito lang yun. Paano nawala ang kubo na iyon? Halos mapahawak ako sa aking ulo. Nababaliw ako sa kahanap ng bahay na magtatawas sa dulo ng kapuluan. Wala nang tirahan niya. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa lugar na ito? Ani ng lalaking may tungkod. Sa'yo ba galing ang pira-pirasong papel at mga nagkalat na barya sa paligid? Anya at dinampot ang barya. Paano niyo po nalaman? Sino ka ba? Dahil sa pagtataka, napapulot ako ng kahoy at nagliyayong itinutok sa lalaki. Huwag mong sabihin na pinagpalit mo ang katawan mo sa pagkaaswang. Ani ng lalaki at nagsaboy sa akin ng asin. Aray, tigilan mo yan. Hindi ko alam kung ano ang mga pinagsasabi mo. Wala akong alam. Hindi ko alam ang lahat. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin. Bago pa mangyari na siya, ay maging ikaw
at ikaw ang magiging siya. Bilang halimaw sa kagubatang ito, may oras ka pa. Malulunasan pa ang pagsaaswang mo kung mapapatay mo ang nagpakilalang manggagamot sa inyo. 2 araw na lang at paniguradong magiging ganap na tao na ang aswang. Kaya wag mong hayaan na agawin niya ang pagkatao mo. Paliwanag ng lalaki na lalong nagbigay linaw sa akin. Ang ibig mong sabihin, magiging aswang ako? Malamang ako ang pumatay sa asawa ko. Sunod-sunod kong tanong. Nilinlang kayo na magtatawas. Tandaan mo, hindi lahat ng nakikilalang manggagamot sa lugar na ito ay totoong tao. Dagdag ng matanda. Saka ako sumama sa kanya. Anya, tutulungan niya ako mapigilan ang pagiging aswang ko at kailangan ko raw mapatay ang aswang sa lalong madaling panahon. Huwag ko raw hayaan na lamunin ng liwanag ng buwan ang gabi sa 13 ng Hunyo. Dahil sa oras na yun, makakalimutan ko ang lahat ng taong malapit sa akin. Ituturing ko raw silang mga pagkain kapag ganap na aswang na ako. Nagpasya akong bumalik sa bahay para ipalam sa mga magulang ko ang panandalian ko pag-alis. Ngunit pinigil ako ng lalaki. Huwag mo nang ituloy ang nasa isip mo. Hindi ka nakilala ng mga taong uuwian mo. Tingnan mo ang katawan mo. Tingnan mo ang refleksyon mo sa tubig. Agad ko namang sinunod ang sinabi niya. Natumba pa ako sa damuhan nang makita ang mukha ko na inuod. Hindi lang yun, wala na akong buhok at natutuklap na ang mga balat ko sa katawan. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Walang silbi ang takot mo sa sarili mo. Matakot ka kung isa mong kinakain ang mga mahalagang tao sa iyong buhay. Sinundan ko ng lakad ang paikaikang lalaki patungo sa kanyang tirahan. Pagdating namin doon ay nakarandam agad ako ng panghihina. Basta na lang akong napaluhod sa damuhan. Inakay niya pa ako papasok sa kanyang bahay. At doon ko, sa loob dinanas, ang hapdi at panghihilo. Dinasalan niya ako. Sinubukan niyang kontrolin ang pagiging aswang ko hanggang maisot niya sa akin ang kwintas na halamang gamot na nagtataboy ng masasamang elemento. Noong oras na iyon, pagod na pagod ako at bigla na lang ako nakatulog. Nagising ako pasado 12 ng hating gabi. Bantay sarado ako sa lalaki. Ilang saglit pa. Buhay pa ang asawa mo. Kasalukuyang siyang pinahihirapan ng magtatawas. Pumuti ang mga mata ng lalaki. Bigla siyang nangisay habang nagsasalita. Subalit, sinong nakaburol sa bahay? Sinong patay na kamukha ni Hardelia? Tanong ko. Ang asawa mo. Nasa masama siyang kalagayan. Biglang huminto sa pangingisay ang lalaki at siniman ako ng tingin. Nung una, nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Natakot ako at nasindak dahil sa karimari-marim niyang boses. Bakit mo inuwi ang bangkay ng asawa na magtatawas sa bahay mo? Kailangan mong iligtas ang asawa mo sa kamay na magtatawas. Dahil kung hindi, mabubuhay ang asawa niya at magiging tao ang aswang na magtatawas. Hindi ko siya maintindihan. Bigla na lang akong napatakbo pa uwi sa amin, kasama ang lalaki na nagpakilalang Agatoy. Anya, kasi pagpapalitin na magtatawas ang katawan ng asawa niya at katawan ni Hardelia noong gabing iyon. Saksi ang mga naging pangitain ni Agatoy. Kaya nagmadali kaming puntahan ang aming bahay. Makalipas ang ilang oras, katakatakang walang tao sa amin. Ni wala kaming naabutang tao, maliban sa ataol na may sinding kandila.
Naroon sa harap ng ataol ang magtatawas at nasa hapagkainan naman ang asawa ko na duguan at walang malay. Naghanap ako ng pagkakataong para makalapit sa asawa ko. Ardelia, gumising ka. At nang nagkamalay siya, takot na takot niya akong niyakap. Tumakas ka na rito. Magmadali ka. Bigla na lang siyang napasigaw nang may kung anong nakita sa mukha ko. Halimaw! Ardelia, ako ito, si Abraham. Kinuha na magtatawas ang anyo ko. Sige na, Ardelia. Tumakas ka na rito. Ipaliwanag ko na lang ang lahat sa iyo mamaya. Hindi ikaw ang asawa ko. Sigaw ni Ardelia at nagtago sa likod ng magtatawas. Ikaw, babae, lumayo ka sa aswang na yan. Nililin lang ka lang yan. Papatayin ka yan para sa pagkabuhay ng asawa niya sa ataol. Ani ni Agatoy na biglang pagsilip ni Ardelia sa katabi nilang ataol. Hindi pa ako patay. Anong nangyayari dito? Bakit ako nakahiga sa ataol? Nagugulo ang sambit ni Ardelia at napaloy sa magtatawas. Wala na siyang pinaniniwalaan sa amin at tumakbo ng sumisigaw palabas ng bahay. Saklolo, tulungan niyo ako. Tulong. Kinuha ko ang gaserang nakasabit sa dingding at ibinuhos sa taol ang laman nitong gas. Hinablot ko rin ang puting kandila sa lamesa at dinala sa ataol ng bangkay ng aswang ang magtatawas. Ibalik mo ang katawan ko. Susunugin ko ang bangkay na ito kapag hindi mo ako binalik sa dati. Saad ko ng pagkailang sa magtatawas. Huwag. Ibabalik kita sa dati. Ipangako mo lang na hindi mo gagalawin ang asawa ko. Ani na magtatawas at nagbagong anyo, naging nakakatakot siya. Dahil nakatuon ang magtatawas sa ataol at sa akin. Nagkaroon ng pagkakataon si Agatoy na maisuot sa kanya ang bawang na kwintas. Sinabuy niya rin ang asin ng katawan ng magtatawas hanggang mapahiga ito sa sahig. Sigaw siya ng sigaw. Maya-maya pa, naglabas ng mainit na bote si Agatoy at nagdasal. Nabingi rin ako sa mga lumalabas na wika sa bibig ni Agatoy. Hanggang mamilipit ako sa sakit at katulad ng magtatawas, nagpakislot-kislot ako sa sahig. Ilang saglit pa, nawala ang kirot sa katawan ko. Nawala ang mga pantal at bukol ko. Bumalik sa dati ang balat ko. Naging masigla ako at maliksi. Habang si Agatoy ay hinang-hina, isinagawa ang dasal sa aswang. Bilisan mo, Abraham. Patayin mo ang magtatawas. Ngayon din. Inugot ko sa dingding ang itak at dagling nilapitan ang lumuluhang magtatawas. Hindi ko alam kung bakit, pero kailangan ko siyang mapatay sa lalong madaling panahon. Sinaksak ko ng itak ang magtatawas, paulit-ulit hanggang pagtatagayin ko na ito sa katawan. At nang mawala na ito ng malay, agad akong intusan ni Agatoy na sunugin ang bangkay ng asawa na magtatawas bago pa sumanib ang espiritu nito sa patay. Habang sinusunog ko ang ataol, bigla na lang akong nasindak at napasigaw ng malakas nang kapitan ako ng paa ng magtatawas. Tila may binibigkas siyang mga sumpa sa akin bago niya ako nabitawan. Makaraan ang ilang saglit, hinigop ng bote ang itim na usok. Agad iyong binalot ni Agatoy ng pulang tela. Ikinubli niya sa kanyang singit bago tinapos ang dasal. Maya-maya pa, gulat na gulat ang mga tao at si Ardelia. Makita akong nakahiga sa sahig habang nasusunog ang taol. Dalian nilang pinatay ang apoy. Laking takot na lang ng lahat na maging katawan ng saging ang kaninang bangkay sa ataol. Makalipas ang 10 araw, hindi ko na muling nakita pa si Agatoy. Naglaho siya na parang bula.
Hindi ko na rin ikwento sa iba ang mga nangyari. Maliban sa asawa ko na mapagsa hanggang ngayon ay takot na magpatingin sa mga albularyo o mga manggagamot sa aming lugar. Nagtungo na lang siya sa ospital o simbahan para ipasa Diyos ang mga nararamdaman namin. Hindi lahat ng tumutulong sa atin ay totoong mabuti o nagkakawang gawa. Minsan ang mga taong iyon ay may maitim na budhi. Gagamitin ang kahinaan mo para sa kanilang pag-angat at sisingilin ka ng buhay pagdating ng panahon.